Wala na po tayong magagawa, Don Eduardo. Permanenteng bulag po ang kambal. Kumalat ang lamig sa buong malawak na sala ng Mansyon de Leon. Nagsimulang manlaglag ang luha ni Elena. Ang ginang na mayayaman, ngunit ngayon ay halos hindi na makahinga sa tindi ng sakit. Sa kanyang bisig, tahimik na nakahiga ang dalawang munting nilalang, si Jaime at Miguel, na hindi man lang nagmulat ng mata. Pero Dr. Reyes, halos pabulong na tanong ni Don Eduardo, ang boses ay basag na. Wala na po ba talagang kahit anong lunas? May pera naman kami, doktor. Kahit gaano kalaki. Pera? Napaismid si Dr. Reyes, ang kilalang ophthalmologist sa buong bansa, na may kasamang malaking tiwala. Hindi po mabibili ng pera ang pag-asa, Don Eduardo. Ginawa na po namin ang lahat ng tests. Malabo, wala na po talagang pag-asa. Sa isang sulok, nakatayo si Isabela, ang bagong katulong na halos kararating lang mula probinsya. Hindi niya sinasadyang marinig ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang kawawang kambal. Nakita niya ang isang bahagyang kislap sa mga mata ni Miguel nang bumukas ang bintana at tumama ang sinag ng araw. Parang, may nakita po ako, doktor. Bulong niya na halos hindi marinig. Ano yan? Matatalim na tinig ni Dr. Reyes. Tiningnan siya mula sa ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Ikaw ba ang magtuturo sa akin? Isa kang katulong, Isabela. Huwag kang makialam sa hindi mo naiintindihan. Nanginig si Isabela. Yumuko siya. Tila nilalamon ng sahig ang kanyang buong pagkatao. Narinig niya ang mahabang buntong hininga ni Elena na tila nawawalan na ng lakas. Nagsimula ang bagong buhay ni Isabela sa mansyon. Bilang special helper ng kambal, ang kanyang buong araw ay umiikot kina Jaime at Miguel. Pinapakain niya sila, pinapalitan ng lampin at kinakantahan ng mga lumang himig mula sa probinsya. Sa kabila ng sinabi ni Dr. Reyes, may kakaibang pakiramdam si Isabela. Parang may mali. Isang hapon, habang naglalaro si Isabela ng mga plastik na laruan, sa harap ng kambal, napansin niya ang isang bagay, isang laruang kulay asul na may malaking dilaw na bilog. Nang itapat niya ito kay Miguel, bahagyang kumislot ang kaliwang mata ng bata. Mabilis, halos hindi mahahalata. Inulit niya. Kumislot ulit. Kinabukasan, habang inilalabas niya si Jaime sa hardin para ipasyal, tumama ang sinag ng araw sa mukha ng bata. Napansin niya na bahagyang napakislot si Jaime, na tila naiirita sa liwanag. Hindi ito ang reaksyon ng isang taong bulag. Ang bulag ay walang reaksyon sa liwanag. Hindi ba? Isabela, anong ginagawa mo? Napalingon siya. Nakatayo si Aling Nena sa pintuan ng hardin, nakataas ang kilay. Hindi ba't sinabi ng doktor na huwag kang gumawa ng kahit anong kakaiba? Baka kung ano pa ang mangyari sa mga bata. Bawal makialam sa trabaho ng mga eksperto. Pero Aling Nena, napansin ko lang po kasi na nag-aalangan si Isabela. Wala kang napansin, Isabela. Matigas na putol ni Aling Nena. Huwag kang mag-imbento. May doktor na tayo at sila ang mas nakakaalam. Natahimik si Isabela. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya mapakali. Hindi siya makumbinsi. Hindi ito imbento. Nakakita siya ng reaksyon. Gabi. Tahimik ang mansyon. Pinapatulog ni Isabela ang kambal. Kinakantahan niya sila ng Twinkle, Twinkle Little Star sa wikang Tagalog. Habang kinakanta niya ang kumukutitap, bituin sa langit, naramdaman niya ang isang bahagyang pagngiti mula kay Miguel. Isang ngiting napaka-inosente, napakaputi. Habang inaayos ni Isabela ang mga gamit sa bedside table, napansin niya ang isang lumang folder. Nakalagay ang pangalan ni Dr. Reyes at ang petsa. Nang buksan niya, halos kompleto ang mga papeles, ngunit may isang pahina na tila napunit. Walang laman ang gitna. Bakit kaya? Naisip ni Isabela. Nakakakita ka ba, anak? Sa gitna ng dilim na ibinigay ng mundo sa kambal, may isang bahagyang kislap na nakita si Isabela. Isang kislap na parang pag-asa. Hindi sumuko si Isabela. Sa mga oras na wala si Dr. Reyes,
at abala si Aling Nena sa ibang gawain, sinimulan ni Isabela ang sarili niyang terapiya. Gumamit siya ng mga makukulay na tuwalya, pula, dilaw, asul, at dahan-dahan itong iginagalaw sa harap ng mga mata ni na Jaime at Miguel. Pinagmasdan niya ang bawat reaksyon, gaano man kaliit. Nagulat siya. Mas malinaw ang pagkurap ng mga mata ng kambal. Minsan, sinusubukan pa nilang sundan ang galaw ng tuwalya. Kahit papaano. Naglagay din siya ng maliliit na kampana sa mga daliri at pinatunog malapit sa kanila. Iba't ibang tunog, iba't ibang direksyon. Nakita niyang bahagyang gumagalaw ang ulo ni Jaime. Sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng tunog. Isang umaga, habang pinapakain ni Isabela si Miguel, dumating si Elena. Tahimik lang siyang umupo at pinagmasdan ng katulong. Nakita niya kung gaano kaingat si Isabela, kung paano niya kausapin ang kanyang anak na tila naiintindihan nito ang lahat. Isabela, sabi ni Elena. Ang boses ay mahina. Napansin ko na parang mas malakas sila ngayon. Mas gumagalaw. Ngumiti si Isabela. Opo, Ma'am Elena. Tingnan niyo po. Kinuha niya ang paborito niyang laruang manika. Kulay pink at berde. Dahan-dahan niyang iginalaw sa harap ni Jaime nang abutin ni Jaime ang manika at hindi lang basta hawakan kundi tiningnan pa ito bago ibalik sa bibig na pahawak si Elena sa kanyang dibdib. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nakikita ko, bulong ni Elena. Nakikita ko, Isabela. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabago. Dumating si Dr. Reyes para sa kanyang regular check-up. Napansin niya ang pagiging mas aktibo ng kambal. Tiningnan niya si Isabela nang may pagdududa. Ano ang mga ginagawa mo, Isabela? Tanong niya. Ang boses ay matalim. May mga bagong laruan na naman ba kayo? Wala naman po, doktor. Sagot ni Isabela, kinakabahan. Pinapakain at inaalagaan lang po ng maayos. Nakita ni Dr. Reyes ang isang makulay na rattle sa kama ni Miguel. Pinulot niya ito. Tiningnan si Isabela. Alam mo, ang ganitong progress ay maaaring coincidence lang. Hindi ito basihan ng medical finding. Binalingan niya si Elena. Ma'am Elena, mas mabuti pong sumunod tayo sa protocol. Iwasan po ang mga hindi medical na interbensyon. Hindi po advisable. Pakiramdam ni Isabela. Sinampal siya ng isang malakas na kamay. Ang init ng kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, ngunit nanatili siyang tahimik. Ngunit nang umalis si Dr. Reyes, lumapit si Elena kay Isabela at hinawakan ang kanyang kamay. Ang tingin ni Elena ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ituloy mo lang, Isabela, bulong niya. Pagkaalis ni Dr. Reyes, lalong naging maingat si Isabela. Ngayon, bukod sa mga mata ni Aling Nena, pakiramdam niya'y may iba pang nagmamasid. Pero ang pahiwatig ng pag-asa na nakita niya sa mga mata ng kambal at ang pagtitiwala ni Elena ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Lihim siyang nagpapatuloy sa kanyang mga terapya. Mas pinag-iingatan ang bawat galaw. Isang hapon, habang naglalaba si Isabela sa laundry area, napansin niya ang sasakyan ni Dr. Reyes sa driveway. Nagtaka siya. Hindi naman ito ang araw ng check-up. Hindi nagtagal, nakita niya si Dr. Reyes na lumabas ng mansyon kasama si Manuel de Leon, ang kapatid ni Don Eduardo. Magkausap sila. Ang boses ay mahina. Ngunit nakita ni Isabela ang seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. May inabot na maliit na sobre si Dr. Reyes kay Manuel bago sila naghiwalay. Nagkubli si Isabela. May kakaiba sa kanilang pag-uusap. Hindi ito mukhang casual na kumustahan. Maya-maya, naglalakad si Aling Nena pabalik mula sa kusina. May dalang kape. Sa gilid ng hagdan, narinig niya ang boses ni Manuel na kausap si Dr. Reyes sa telepono. Bahagya itong nakabukas. Kailangan mong tiyakin na walang magbabago sa kondisyon nila, sabi ni Manuel.
Ang boses ay mababa at tila nagbabanta. Dahil kung hindi, baka pati tayo ay madamay. Ang mana, tandaan mo yan. Napakislot si Aling Nena. Mana? Agad siyang umatras. Kinabahan. Lihim siyang nagtago sa likod ng kurtina, hindi mapakali. Kinagabihan, habang nililigpit ni Isabela ang silid-aklatan ng Don Eduardo, nakita niya ang isang lumang dokumento sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro. Di sinasadyang nahulog ito. Ito ay isang kopya ng huling testamento ng mga magulang ng De Leon. Nakasaad doon ang isang special clause. Kung sakaling walang direktang tagapagmana ang Don Eduardo na kayang pangasiwaan ang mga ari-arian, ang lahat ay mapupunta sa pinakamalapit na kamag-anak, si Manuel. Dali-daling ibinalik ni Isabela ang dokumento. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nag-uugnay ang mga piraso. Ang pagiging bulag ng kambal, ang sinabi ni Dr. Reyes, ang pag-uusap niya kay Manuel, at ang nilalaman ng testamento. Narinig niya ang boses ni Manuel mula sa labas. Kausap pa rin si Dr. Reyes sa telepono. Sigurado ka bang walang makakaalam sa plano natin? Ang boses ni Manuel ay tila nagtatago ng isang napakalalim na sikreto at narinig din ito ni Aling Nena na naglilinis sa malapit. Sa kabila ng takot at pagbabanta, hindi tumigil si Isabela. Ang tiwalang ipinakita ni Elena ay sapat ng gatong para sa kanyang nag-aalab na pag-asa. Patuloy ang kanyang lihim na terapiya. Ginagawa niya ito sa mga sandaling alam niyang walang ibang nakatingin, lalo na si Aling Nena o ang mga tauhan ni Dr. Reyes. Isang tahimik na hapon, habang mahimbing na natutulog si Jaime, dahan-dahang inilabas ni Isabela ang isang maliit na bolang pula. Makintab ito at kapansin-pansin. Dahan-dahan niyang inilagay ang bola sa harap ni Miguel. Noong una, pagkurap lang ang naging reaksyon ng bata. Ngunit hindi sumuko si Isabela. Muli niyang iginalaw ang bola mas malapit at doon nangyari ang himala. Hindi lang pagkurap ang naging reaksyon ng bata. Unti-unting umangat ang maliit niyang kamay. Sinusubukang abutin ang bola. At kasabay noon, isang maliit na halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na para sa mundo ay musika. Sa may pintuan, nakatayo si Elena. Nakita niya ang lahat. Nabitawan niya ang hawak na baso ng tubig. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumapit. Halos takbuhin ang distansya. Niyakap niya ng mahigpit si Isabela. Ang mga luhay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Naniniwala ako sa iyo, Isabela. Paulit-ulit niyang bulong. Naniniwala ako. Lumuhod si Elena sa harap ng kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito na tila ba ngayon lang niya ito tunay na nakita. Nakikita mo na ba, anak ko? Bulong niya, ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at nabuhay na pag-asa. Samantala, sa may gate ng mansyon, habang nagdidilig ng halaman si Aling Nena, nakita niya si Dr. Reyes na may inaabot na makapal na sobre sa isa sa mga security guard. May ibinubulong ito na hindi niya marinig, ngunit ang tindi ng tingin ng doktor ay sapat na para malaman niyang hindi ito ordinaryong utos. Kinagabihan, hinarap ni Elena ang kanyang asawa, ang mga matay determinadong nag-aapoy. Eduardo, hindi bulag ang mga anak natin. Na kahit ako, kailangan nating alamin ang totoo. Ngunit umiling lang si Don Eduardo. Ang mukha'y puno ng pag-aalala, ngunit may halong pagdududa. Elena, pagod ka lang. Huwag mong paasahin ang sarili mo. Tiningnan niya ito ng diretso. Hindi mo pwedeng pagdudahan ang pinakamagaling na doktor sa bansa, Elena. Nagsimula ang lihim na alyansa sa pagitan ng ginang at ng katulong. Si Elena, gamit ang kanyang posisyon, ay sinubukang kumuha ng kopya ng kompletong medical records ng kambal. Ngunit sa tuwing susubukan niya, laging may hadlang. Pasensya na po, Ma'am Elena. Confidential po ito. Sabi ng sekretarya ni Dr. Reyes, kailangan po ng written consent mula kay doktor. Si Isabela naman,
Sa loob ng nursery ay nahirapan na ngayong magpatuloy. Isang umaga, napansin niya ang isang maliit na itim na tuldok sa sulok ng kisame. Isang security camera. Bawat kilos niya, bawat laro nila ng kambal, ay tinitiktikan na. Ang dating ligtas na lugar ay naging isang kulungan. Lalong tumindi ang kanilang pag-iingat. Ginamit ni Isabela ang mga blind spot ng kamera. Naglalaro sila sa ilalim ng mesa, sa likod ng malaking upuan. Bawat ngiti at pag-abot ng kamay ng kambal ay isang maliit na tagumpay na sila lang ni Elena ang nakakaalam. Samantala, ang takot ni Aling Nena ay lumalaki. Isang gabi, habang nagdadala siya ng merienda sa silid ni Manuel, narinig niya itong may kausap sa telepono. Hindi pwedeng magkamali, Reyes. Ang babaeng yan. Delikado siya, mariing sabi ni Manuel. Kung kinakailangan, kailangan mo siyang patahimikin. Entiendes? Ang salitang patahimikin ay tumatak sa isip ni Aling Nena na parang isang malamig na punyal. Nabitawan niya ang tray. Ang tunog ng nabasag na baso ay umalingaw-ngaw. Dali-dali siyang tumakbo, ang puso'y kumakabog sa takot para kay Isabela. Kinagabihan, habang pinapatulog ang kambal, tinitigan ni Isabela ang kamera. Puno ng determinasyon, kinuha niya ang isang kumot at maingat na itinabing dito. Sa ilang segundong hindi siya nakikita, lumapit siya kay Jaime at bumulong. Kailangan nating maging matapang, anak. Kinailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niya ng pruweba. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, maingat siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang sadya, ang maliit na opisina ni Dr. Reyes sa loob ng mansyon kung saan nito iniiwan ang ilang papeles. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, nakita niya ang pinto ng opisina na bahagyang bukas. Sumilip siya. Nandoon si Manuel. May kinukuha sa drawer ni Dr. Reyes. May inilagay itong isang dokumento sa loob ng kanyang coat at umalis na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa kanyang pagmamadali, may nahulog si Manuel na isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Hindi niya ito napansin. Nagtago si Isabela sa dilim, pinakiramdaman ang paligid. Nang sigurado na siyang wala na si Manuel, dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Yumuko siya para damputin ang maliit, lukot na piraso ng papel na maaring maging susi sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang dahan-dahan niyang binuklat ang lukot na papel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang maliit na kwarto. Hindi ito sulat, isa itong reseta. Isang reseta mula sa klinika ni Dr. Reyes, nakapangalan sa isang pasyenteng hindi niya kilala. At ang gamot, isang pangalan na napakakomplikado, ngunit malinaw ang nakasulat na description sa ibaba. Potent sedative, may cause temporary visual impairment and decreased motor response. Isang malakas na pampakalma, maaaring magdulot ng pansamantalang paglabo ng paningin. Halos hindi makahinga si Isabela. Ito na. Ito ang sagot. Hindi natural na bulag ang kambal. Pinapatulog sila ng isang malakas na gamot para magmukha silang walang reaksyon, para magmukha silang bulag. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit at takot. Kinabukasan, ang bawat anino sa mansyon ay tila may dalang panganib. Bawat tingin ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala. Sa wakas, hindi na nakatiis ang matanda. Hinila niya si Isabela sa isang sulok ng hardin kung saan walang makakarinig. Mag-ingat ka, Isabela. Nanginginig ang boses ni Aling Nena. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng dalaga. Narinig ko si Senyor Manuel kagabi. May masama silang balak sa'yo. Sinabi niyang kailangan ka raw patahimikin. Kinilabutan si Isabela. Ang babala ay hindi na lang isang hinala, kundi isang katotohanang nakakatakot. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para lumaban. Naghintay siya ng pagkakataon. Nang mag-isa na lang si Elena sa silid-aklatan, pumasok si Isabela. Walang salitang namutawi, inabot niya ang reseta. Tiningnan ito ni Elena.
Ang kanyang mukha ay dumaan sa pagtataka, pagkalito, at sa huli, isang nag-aapoy na galit. Anong, anong ibig niya sabihin nito? Sa tingin ko po, ma'am, ito po ang dahilan, sagot ni Isabela. Tumayo si Elena, ang mga kamay ay nakakuyom. Kailangan kong malaman kung ano ang gamot na ito. Kailangan kong makausap ang ibang doktor. Ngunit bago pa man sila makagawa ng susunod na hakbang, ang panganib mismo ang lumapit. Sa pasilyo, nagkasalubong si Isabela at si Dr. Reyes. Mag-isa lang sila. Ngumiti ang doktor, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Isabela, sabi niya sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng lason. Nabalitaan ko, masaya daw ang pamilya mo sa probinsya. Ipinagmamalaki ka raw nila. Ang liit lang ng baryo ninyo, di ba? Isang tawag lang, isang sabi-sabi lang. Pwedeng magbago ang lahat para sa kanila. Napatigil si Isabela. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Hindi na ito tungkol sa kanya. Idinadamay na ng doktor ang kanyang pamilya. Ito ay isang malinaw na pagbabanta. Manahimik ka o sila ang magdurusa. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay parang kamandag na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Pinparalisado ang kanyang tapang. Pamilya niya. Ang nanay niya na nag-iisa sa probinsya. Ang mga kapatid niyang nag-aaral. Sila ang kahinaan niya. Sila ang lahat sa kanya. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Isabela sa loob ng mansyon na wala ang kislap sa kanyang mga mata. Bawat kilos niya ay mekanikal. Ang mga dati niyang lihim na terapiya ay itinigil niya. Ang mga makukulay na laruan ay itinago niya sa ilalim ng kama. Napansin ito ni Elena. Isabela, anong problema? Tanong niya isang araw, puno ng pag-aalala. Bakit tila natatakot ka? Iwas siya, laging nakayuko. Wala po, ma'am. Pagod lang po siguro. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi niya kayang isubo sa panganib ang mga taong mahal niya. Ngunit ang mga bata, sa kanilang inosenteng paraan, ang muling gumising sa kanya. Isang hapon, habang pinapakain niya si Miguel, napansin niyang nakaupo na ito ng mag-isa sa kuna, mas matatag kaysa dati. At si Jaime, na dati laging nakahiga lang, ay gumagapang na ngayon papunta sa kanya. Hinawakan ni Jaime ang laylayan ng kanyang damit at sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunog ang lumabas sa munti nitong bibig. Hindi iyon isang malinaw na salita, ngunit para kay Isabela, iyon ang pinakamalinaw na tawag na narinig niya. Tumingin siya sa mga mata ng kambal, ang mga matang unti-unti nang nakakakita ng liwanag dahil sa kanya. Paano niya sila tatalikuran ngayon? Nang gabing iyon, kumatok siya sa kwarto ni Elena. Pagbukas ng pinto, nandoon din si Aling Nena, nag-aalala. Sa harap ng dalawang babaeng nagpakita sa kanya ng kabutihan, bumuhos ang luha ni Isabela. Sinabi niya ang lalat, ang tungkol sa reseta, ang tungkol sa pagbabanta ni Dr. Reyes sa kanyang pamilya. Ang mukha ni Elena ay nag-apoy sa galit. Walang hiya sila, sigaw niya, ngunit pinigilan ang sarili. Hindi tayo pwedeng matakot, Isabela. Si Aling Nena naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha'y puno ng takot, ngunit may determinasyon. Kailangan nating mag-ingat. Matalas ang pakiramdam ni Senyor Manuel. Bawat kilos natin, tinitimbang niya. Doon, sa loob ng kwarto, nabuo ang isang hindi inaasahang alyansa. Ang ginang, ang matandang kasambahay, at ang dalagang probinsyana. Tatlong babaeng may iisang layunin, ang iligtas ang kambal at ilantad ang katotohanan. May kilala akong doktor, sabi ni Elena. Ang boses ay matatag na. Isang kaibigan ng pamilya na mapagkakatiwalaan ko. Kailangan nating makuha ang isa sa mga gamot na ibinibigay ni Reyes sa kambal at ipasuri ito ng palihim.
Habang naghihiwa-hiwalay sila mula sa lihim na pagpupulong, hindi nila namalayan na mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Manuel. Hindi niya narinig ang kanilang pinag-usapan, ngunit nakita niya ang lahat. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Elena, ang takot sa mukha ni Aling Nena, at ang bagong found na tapang kay Isabela. At alam niyang may nagbago, may kailangan siyang gawin. Gabi. Ang bawat sulok ng Mansyon de Leon ay balot sa katahimikan, ngunit para sa tatlong babae, ang katahimikang ito ay puno ng panganib. Oras na para isagawa ang kanilang plano. Unang kumilos si Elena. Tinawagan niya si Dr. Reyes. Ang boses ay puno ng pagkataranta. Doktor, pasensya na sa abala. Tumaas ang lagnat ni Jaime at may kakaiba siyang pantal. Hindi ako mapakali. Ang layunin, abalahin ang doktor sa telepono, ilayo ang atensyon nito sa mansyon. Sunod si Aling Nena. Dahan-dahan siyang nagtungo sa security room. Alam niya, sa ganitong oras, laging kumukuha ng kape ang nag-iisang gwardya. Gaya ng inaasahan, walang tao. Mabilis niyang tinapik ang isang switch sa ilalim ng mesa. Isang emergency override na pansamantalang papatay sa mga kamera sa private wing ng mansyon, 5 minuto. Iyon lang ang meron sila. At ang huli, si Isabela. Bago siya umalis ng kwarto, pinigilan siya ni Aling Nena. May kinuha ito sa kanyang bulsa, isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Inilagay niya ito sa palad ni Isabela. Gabayan ka nawa ng Diyos, anak. Bulong ng matanda. Ang mga matay puno ng pag-aalala. Humigpit ang hawak ni Isabela sa krus. Ang puso niya'y kumakarera. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, patungo sa maliit na stockroom kung saan itinatago ni Dr. Reyes ang mga gamot ng kambal. Ang bawat yabag niya ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na nag-aabang. Pagdating sa pinto, nanginginig niyang ipinasok ang susi na palihim na kinopya ni Elena. Isang klik. Bumukas ang pinto. Sa loob, amoy gamot. Mabilis niyang hinanap ang estante. Nakita niya ang isang maliit na bote na may pangalan, De Leon, Jaime and Miguel. Gamit ang isang maliit na syringe, kumuha siya ng kaunting sample. Tagumpay. Mabilis siyang lumabas, isinara ang pinto. Habang pabalik na siya, sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, isang malaking anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Isang malakas na kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang katawan ay marahas na itinulak sa pader. Ang maliit na krus sa kanyang palad ay halos madurog. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Isabela? Isang pamilyar na boses. Malamig. Puno ng galit. Si Manuel. Natigilan si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi siya humihingi ng pera. Hindi siya humihingi ng kung anuman. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa puot na tila nahuli siya sa isang napakalaking krimen. Sumasama ka na sa mga walang alam. Mariin niyang bulong, ang hininga nito ay amoy alak. Akala mo ba matalino ka? Isa ka lang katulong. Sino ka para kalabanin ang pamilya De Leon? Pilit na kumawala si Isabela, ngunit mas humigpit ang hawak ni Manuel. Ramdam niya ang matatalim na kuko nito sa kanyang balat. Anong meron dyan? Tanong nito. Ang mga matay nakatingin sa kanyang mahigpit na nakakuyom na kamao. Pilit niyang itinago ang syringe. Wala po. Pero huli na. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang hawak, ngunit mas malakas si Manuel. Dinukot nito ang syringe sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Manuel. Ang galit ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. So ito pala ang laro mo, Isabela? Bulong niya. Tumaas ang boses. Akala mo ba hindi ko mahahalata? Narinig ni Aling Nena ang komosyon. Dali-dali siyang lumabas ng security room. Nakita niya si Manuel na hawak si Isabela
at ang syringe sa kamay nito. "Senyor Manuel, ano po ang ginagawa niyo?" Sigaw ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Napakislot si Manuel. Binitawan niya si Isabela, ngunit bago pa man makatakbo ang dalaga, hinawakan niya ito muli sa braso. Ang nangiti ni Manuel ay tila ngiti ng isang demonyo. "Kailangan mong turuan ng leksyon ang babaeng ito, Aling Nena. Akala niya yata ay pwede niyang sirain ang reputasyon ng pamilya." Sabi ni Manuel. Ang tingin ay lumipat sa matanda. "O baka kasama ka rin sa kalokohan niya?" Nagsimulang tumunog ang alarm. Ang 5 minuto ay tapos na. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flash. Ang mga yapak ng mga gwardya ay papalapit. "Wala po akong alam, senyor." Tanggi ni Aling Nena, ang mga matay gulat. Hindi ko po alam ang pinag-uusapan niyo." Ngumiti si Manuel. Ang tingin ay tumama kay Isabela. "Oh, alam mo, Isabela, akala mo ba matalino ka? May nakakita sa'yo. Matagal na kitang pinagmamasdan." Kinuha niya ang syringe mula sa kamay ni Isabela, itinaas ito at ipinakita sa papalapit na mga gwardya. "Huli ka, Isabela. Sinusubukan mong lasunin ang mga bata." Dumating ang mga gwardya. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok kay Isabela. Nakatayo siya doon, nanginginig, ang mga matay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa kamay ni Manuel nangingintab ang syringe, isang silent killer na pinaniniwalaan ng lahat. "Huli siya, mga gwardya!" Sigaw ni Manuel, puno ng galit na hindi totoo. "Sinusubukan niyang saktan ang mga bata. Natagpuan ko siyang may hawak na syringe. Wala po akong ginagawang masama." Nanginginig ang boses ni Isabela, halos hindi marinig. "Hindi po totoo yan. Ngunit sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong laban sa isang De Leon?" Sa gitna ng kaguluhan, bumaba si Don Eduardo at Elena. Nakita ni Don Eduardo ang eksena. Si Isabela na may hawak na syringe sa kamay ni Manuel. Ang mga gwardya, ang nag-aalalang mukha ni Elena. "Anong nangyayari dito?" Matigas na tanong ni Don Eduardo. "Anak ko, Eduardo." Nanginginig si Elena. Manuel, ang mukha'y puno ng pagdadalamhati at galit, ay lumapit kay Don Eduardo. "Kuya, buti na lang at nakita ko siya. Sinusubukan niyang lasunin ang mga bata. Ito ang ebidensya." Inilahad niya ang syringe kay Don Eduardo. Kinuha ni Don Eduardo ang syringe. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tiningnan si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, pagdududa at hinala. Ang boses niya ay malamig, puno ng awtoridad na kinasanayan ni Isabela. "Isabela," sabi niya, "ipaliwanag mo ito." Walang masabi si Isabela. Paano niya ipapaliwanag? Paano siya maniniwala sa kanya laban kay Manuel, laban sa doktor? Ang katotohanan ay napakalayo. "Hindi po totoo yan, Don Eduardo." Pagkatapos, lumapit si Aling Nena. Ang boses ay matatag, kahit nanginginig ang kanyang katawan. "Nakita ko si Manuel. Siya ang nag-frame kay Isabela." Napatingin ang lahat kay Aling Nena. Si Manuel ay ngumisi. "Ikaw pa, Aling Nena? Kakampi ka na rin pala sa kanya? Ang tagal mo nang naglilingkod sa pamilya. Hindi mo ba alam ang tama at mali?" "Wala akong pinapanigan, Senyor Manuel," matapang na sabi ni Aling Nena. "Pero nakita ko kayong magkasama ni Dr. Reyes at narinig ko kayong nag-uusap tungkol sa mana at pagpapatahimik kay Isabela." Nagulat si Don Eduardo. Tumingin siya kay Manuel na biglang namutla. "Nagsisinungaling siya," sigaw ni Manuel. "Nag-iimbento lang siya. Nagkakalat sila ng chismis dahil nahuli ko si Isabela sa akto." "Ano yan, kuya?" Lumabas si Dr. Reyes mula sa kanyang opisina. Tila nagising sa gulo. "May gulo ba?" Nakita niya ang syringe sa kamay ni Don Eduardo. "Oh my God! Isabela, anong ginawa mo?" "Doktor, ipaliwanag mo ito," galit na sabi ni Elena. "Ang reseta na ito, para saan to?" Inilahad niya ang lukot na reseta na ibinigay ni Isabela sa kanya.
Nanlaki ang mga mata ni Dr. Reyes. Tiningnan niya ang reseta. Pagkatapos ay si Manuel. Ang kanilang mga mata ay nag-usap ng lihim na wika. Ngunit huli na ang lahat. Dr. Reyes, matigas na sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ang gamot na ito? At bakit may kasamang visual impairment sa description? Nanahimik ang buong pasilyo. Ang bawat mata ay nakatutok kina Dr. Reyes at Manuel, na ngayon ay parehong namumutla. Ang pagkabigla at galit sa mukha ni Don Eduardo ay nagbabanta. Explain this, Dr. Reyes. Mariing sabi ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang reseta na ito at itong syringe, bakit ang mga anak ko may visual impairment? Nanginginig si Dr. Reyes. Subalit, sa likod ng takot, mayroong bahid ng kapalaluan. Don Eduardo, ito ay isang uri ng specialized medication para sa mga kasong napakahirap. Mayroong mga side effects. Ngunit para ito sa ikabubuti ng mga bata. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Ang babaeng ito, Isabela, ang sumusubok na saktan ang mga bata. Siya ang nagbigay sa inyo ng maling impormasyon. Maling impormasyon? Tumawa si Elena, isang tawang mapait. Ang mga anak ko, Eduardo, ay sumasagot sa liwanag. May nakikita sila. Hindi sila bulag. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Don Eduardo. Ang tingin ay lumipat sa kanyang asawa. Nagsisinungaling sila. Sigaw ni Manuel, nang ngayon ay nagsimula ng magpanik. Elena, hindi ka pwedeng maniwala sa mga katulong na yan. Gusto lang nilang sirain ang pamilya natin. Ang totoo, Senyor Manuel, matapang na sabi ni Isabela. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Ikaw at si Dr. Reyes ang sumisira sa pamilya niyo. Ikaw ang gustong makinabang sa kondisyon ng mga bata. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabela. Hindi ito mula kay Don Eduardo, kundi kay Manuel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinungaling. Walang silbi. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na manahimik. Ngunit bago pa man makatayo si Isabela, humarang si Aling Nena. Huwag na huwag mong sasaktan ang dalagang yan, Senyor Manuel. Hindi ka pwedeng manakit. Tama na, sigaw ni Don Eduardo. Ang mukha ay namumula sa galit. Manuel, Dr. Reyes, sapat na. Mga gwardya, dalhin niyo sila sa library. At kayo? Tiningnan niya si Isabela at Aling Nena. Sumama kayo. Kailangan kong marinig ang buong katotohanan. Ngayon na. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Biglang kinuha ni Manuel ang baril mula sa baywang ng isa sa mga gwardya. Mabilis ang kanyang kilos. Itinutok niya ito kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay parang baliw. Hindi niyo ako pwedeng gawin ito, sigaw ni Manuel. Hindi ko hahayaang masira niyo ang lahat. Manuel, ibaba mo yan. Galit na sigaw ni Don Eduardo. Huwag kang lalapit, kuya. Huwag kayong gagalaw. Sigaw ni Manuel. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa baril na hawak niya. Kung masisira ang buhay ko, sisirain ko rin ang inyo. Ang mansyon ay binalot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Ang baril ay nakatutok kay Isabela. Ang kanyang buhay ay nasa bingit ng panganib. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Ang baril sa kamay ni Manuel ay nanginginig, nakatutok kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at desperasyon. Si Dr. Reyes ay nakatulala, habang si Don Eduardo at Elena ay halos hindi makahinga sa takot para kay Isabela. Si Aling Nena ay lumapit kay Isabela, handang humarang kung kinakailangan. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Manuel, muling itinaas ang baril. Manahimik kayong lahat. Akala niyo ba madali lang mawalan ng lahat?
Hindi, hindi ko hahayaang mangyaring yan. Manuel, kumalma ka. Pakiusap ni Don Eduardo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinusubukang makipag-usap. Hindi ito ang solusyon. Ibaba mo yang baril. Hindi. Kayo ang hindi nakakaintindi. Lumuluha na si Manuel. Ang lahat ng ito ay para sa akin. Matagal ko nang pinangarap ang lahat ng ito. Akala niyo ba, hindi ko alam na kapag nakakita ang mga bata, wala na akong mapapala? Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tuluyang nabunyag. Ang kanyang motibo, ang kanyang plano, lahat ay malinaw na ngayon. Si Dr. Reyes ay lalong namutla. Alam niyang tapos na ang lahat. Kaya mo sila binulag? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Pinainom mo sila ng gamot para lang makuha ang mana? Walang sino man ang makakakuha sa akin nito. Sigaw ni Manuel, mas lalong humigpit ang hawak sa baril. At ikaw, Isabela, ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit ako mapupunta sa impyerno. Itinutok niya ang baril kay Isabela. Ang kanyang daliri ay nakakasana sa gatilyo. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, isang mabilis na kilos ang nangyari. Mula sa likod niya, si Aling Nena, na may lihim na kinuhang pamalo mula sa isang sulok, ay mabilis na hinampas ang braso ni Manuel. Napahiyaw si Manuel sa sakit. Bumagsak ang baril. Agad na sinugod ni Don Eduardo si Manuel, pinigilan ito habang sinusubukan nitong bumangon. Ang mga gwardya na nagulat sa bilis ng pangyayari ay mabilis na rumesponde. Ginapos nila si Manuel. Kasabay nito, si Elena ay tumakbo papalapit kay Isabela. Niyakap ito ng mahigpit. Ayos ka lang ba, Isabela? Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-aalala. Si Isabela ay nanginginig pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, pakiramdam niya'y ligtas siya. Tumingin siya kay Aling Nena nang ngumiti sa kanya ng may pagmamalaki. Dr. Reyes, matigas na sabi ni Don Eduardo, ikaw ang susunod. Tumingin siya sa doktor, ang mga matay puno ng pagkasuklam. Dahil sa inyong kasakiman, muntik nang mawala ang mga anak ko at ang isang inosenteng tao, wala kayong karapatang tawaging doktor. Ang pulis ay mabilis na dumating, dala ang mga papeles at warrant of arrest. Ang tahimik na mansyon ay napuno ng ingay ng hustisya. Habang dinadala si Manuel at Dr. Reyes, tiningnan ni Manuel si Isabela. Ang mga matay puno pa rin ng galit at pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Isabela. Matatag, walang takot. Wala na ang dating Isabela na yumuyuko. Ang huling imahe na nakita ni Isabela bago siya tuluyang pumasok sa kwarto ng kambal ay si Don Eduardo na lumapit kay Elena. Niyakap ito ng mahigpit. Sa wakas, ang pamilya ay muling magiging isa. Malaya mula sa kasinungalingan at kasakiman. Ang liwanag ay unti-unting babalik sa buhay ni Jaime at Miguel at sa buong pamilya De Leon.